Amen. God is good. And all the time. Ayan, energetic ah. Isang beses lang natin gagawin kasi energetic yung sagot. Okay. Alright. So, magandang hapon po sa ating lahat. At salamat po dahil narito po tayo. At nagsasama at magpupuri po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil dyan. At ang ating mga sarili dahil pinili po natin na umattend po sa araw na ito. Praise God. So, ngayong araw po mga kapatid, ang pinaka-topic po na pag-uusapan natin ay patungkol sa pagpapala. No? At ito po ay pinamagatang, ano ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos? Yan. Ano nga ba? So napakagandang katanungan yan kasi sa buhay po natin bilang Kristiyano, tayo naman po ay humihingi sa Panginoon, hindi po ba? May mga prayers tayo na gusto natin na sagutin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Hindi po ba? Meron bang walang prayer dito kay Lord? Di ba lahat naman po tayo ay nagpe-pray sa Panginoon, humihingi ng ating mga kailangan sa pang-araw-araw at sa ating mga goal sa ating buhay. So, dumidepende po ito sa ating pangangailangan. So, ang pagpapala din naman ng Diyos sa ating mga buhay ay ating nararanasan sa iba't ibang panahon. No? Sa panahon na tayo ay talagang hirap na hirap, sa panahon na tayo ay okay lang. No? Sa lahat ng mga oras, ang biyaya ng Panginoon ay ating nararanasan. Kasi araw-araw tayong gumigising sa umaga. Amen po ba? Ayan. So, bawat umaga ay biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. So, kung minsan, mapapatanong din naman tayo, ano kaya ang pumipigil? Kasi, para bang yung iba, mapapatanong minsan na, di ba, meron pang ang kanta doon eh, natutulog ba ang Diyos? Ayan. Di ba? Natutulog ba ang Diyos? Kasi bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? Walang pagpapala akong nararanasan. Walang kagandahan na nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ba? So, ano kaya ang dahilan? Bakit mayroong ganoong pag-iisip? Ano kaya ang pumipigil sa pagpapala ng Panginoon? Okay. So, ang key verse po natin sa araw na ito ay magmumula sa Hebrew chapter 11 verse 6. Kung may mga Bible po tayo, ay sundan po natin ito or dito po sa ating screen. Ayan. So, kung babasahin po natin ito po ang nasusulat. Hebrew 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So yun po, malinaw dyan mga kapatid, na kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Dahil Siya rin naman ay sa bandang dulo, Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yan. So, bago po natin palalimin pa ang ating pag-uusapan, iniimbitahan ko po ang lahat na ipikit po natin ang ating mga mata. At manalangin po tayo sa Panginoon. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Lord, sa araw po na ito. Sa oras po na ito, Lord, na ibinigay niyo po sa bawat isa, Lord, upang makarinig po kami, Lord God, ng inyong magandang balita, Lord God. Lord, gamitin mo po ako bilang instrumento upang maibahagi po ng malinaw at kaaya-aya, Lord God, ang mga mensahe mo po sa araw na ito. At ganoon din naman, Lord, ang mga makakarinig po ng iyong mga salita ay bigyan niyo po sila ng kakayahan upang maintindihan, Lord God, at may apply po sa kanya-kanyang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyaya niyo po sa amin, Lord God.
Patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan, Lord God, sa lahat ng bagay. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, kung babalikan natin ang verse ng Hebrews chapter 11 verse 6, ito po ang sinasabi muli. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So malinaw dyan na kung walang pananampalataya daw ang tao, ay hindi maaaring kalugod-lugod ito sa Panginoon. Sapagkat ang lumalapit nga sa Panginoon ay dapat sumasampalataya na may Diyos at sumasampalataya din naman sa Kanya dahil Siya nga ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, meron tayong magandang example dyan mga kapatid. Nung si Jesus ay bumalik na sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita, bumalik siya sa Nazareth. Ayan. So balikan natin nung panahon na iyon, kung ano ang nangyari doon. Sa Matthew chapter 13, verse 53 to 58, ano ba ang nangyari dyan? Matthew chapter 13, verses 53 to 58. Ayan. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Anupat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Yan, pag sinabing anluwagi, ano yun? Karpentero. Yan. Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago, at Jose, at Simon, at Judas, ang kaniyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi baga silang lahat ay nangasa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y kinatisuran nila. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. So kung babalikan natin itong verse na to mga kapatid, muli nga, umuwi ang Panginoong Jesus sa kanyang bayan sa Nazareth. Ngunit bago siya umuwi sa Nazareth, ito yung nagsimula na siya ng mga paggawa ng mga hiwaga, ng mga miracles, no? And then on the way pabalik sa Nazareth ay, yun nga, iba't ibang mga tao ang tinulungan niya, ang kinonvert niya, at mga pinagaling niya. So, marami ang nakaranas ng biyaya dahil sila ay naniwala. Ngunit, pagdating ng Panginoong Jesus sa Nazareth, ano ang nangyari mga kapatid? Napakaraming tanong. No? Kung babalikan natin sa 55, ayan ang sabi sa kanya. Now, sa 54, at pagdating sa kanyang sariling lupain ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nagtaka, ayan, nangagtaka. At nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan? Diba? At ng ganitong mga makapangyarihang gawa, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina? So napakarami nilang tanong, no? Napakarami nilang sinasabi. Dahil kilala nila ang katauhan ni Jesus. Nagkakaroon sila ng tinatawag na unbelief. Ayan. Nagda-doubt sila. Eh kung tayo kaya yung nasa sitwasyon mga kapatid,
Mapapatanong din kaya tayo ng mga ganitong bagay? No? Kunyari, si Matthew, ayan, batang-bata. Tapos biglang pumunta dito sa harap, no? Nag-preach, 'di ba? Magugulat po ba tayo o hindi? Siyempre, magugulat. Pero after that, yun naman ang mahalaga. After nating magulat, magtanong at magtaka, ano ang kasunod na gagawin natin? Tayo ba ay mananampalataya o tayo ba ay patuloy na hindi maniniwala? Kasi yun mga kapatid. Ngunit ang nangyari dito sa mga taga-Nazaret, mga kapatid, hindi sila naniwala. Sila ay natisod dahil dito. Ayan, sinabi nga dito sa 57, at siya'y kinatisuran nila. Ayan, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. Ayan. So, hindi sila nagsisampalataya at hindi sila naniwala sa Kanya. Anong nangyari? Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Sa 58, at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. So, malinaw na tayo rin naman ay minsan sa ating mga buhay para tayong nagiging mga taga-Nazaret. Agree o disagree? Violent reaction, meron ba? Di ba? Kasi kahit na lahat ng biyaya, lahat ng miracles ng Panginoon ay nangyari na sa ating mga buhay, meron pa ring point in time na mapapatanong tayo. Di ba? Lord, andyan ka ba talaga? No? Oh, binigay na, hinihingi pa. Bakit? Kasi hindi yung gusto mo sa isip mo yung nangyari. No? Yung gusto mo kasi, Lord, sana ako ay yumaman. Hindi ka yumaman financially, yumaman ka, kunyari, sa pagmamahal ng mga tao sa paligid mo. Diba? So, creative ang Panginoon sa pagsagot ng ating mga prayer. Kaya, minsan tayo ay nadi-disappoint dahil yung prayer natin ay hindi nangyari according sa gusto natin. Bagkus, sa ibang paraan sinagot ng Panginoong Jesus. Yan. So, napakaganda nito mga kapatid. Ayan, patuloy tayo. Dahil nga roon, hindi gumawa ang Panginoong Jesus ng mga kababalaghan or mga himala sa Nazaret dahil sila ay hindi naniwala at hindi sila nanampalataya. So, ibig sabihin lamang, ano ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos? Ang ating unbelief, ang hindi pananampalataya, ang hindi paniniwala. Dahil nga, ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang key verse natin, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Ayan. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ayan. Nagaya nga ng mga taga-Nazaret dahil hindi sila nanampalataya, hindi sila naniwala, napakaraming katanungan sa isip nila, na ipakita yan ng Panginoon ng sagot, ngunit hindi pa rin sila nanampalataya dahil kilala nila ito bilang tao. Kilala nila si Jesus bilang anak ng karpentero, kapatid ni di ba? Anak ni Maria. Yan. So, nagpatalo sila doon, nagkaroon sila ng unbelief, nagkaroon sila ng doubts sa kanilang kaisipan. Ayan. Nagkaroon sila ng doubt na dapat hindi mamutawi sa ating mga isipan, lalo sa ating mga Kristiyano. James chapter 1 o Santiago kapitulo 1 versikulo 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin
at ipinapadpad sa magkabila. Magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. So dapat kapag tayo ay humihingi ng pagpapala sa Panginoon, dapat tayo ay hindi mag-doubt. Ano pa? Dapat hindi tayo mag-alinlangan sa Tagalog. So, ano ang application nito? Believe in God. Yan. Pwede bang ulitin natin yan? Believe in God. Yan. Believe in God. Tayo ay maniwala at manampalataya sa Panginoon. Bakit? Dahil walang imposible sa Kanya. Amen? Walang imposible sa Kanya. Jeremiah chapter 32 verse 17. Ano ang nasusulat? Jeremiah chapter 32 verse 17. Ang Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. O sa English, O Lord God, you did indeed make heaven and earth by your mighty power and great strength. Nothing is too hard for you. Imaginein mo, yung mga pinoproblema natin, no? Ano bang madalas na pinoproblema natin? Financial. Ano pa? Health. Sasakyan. Oh, magandang problema yan ah. Ano pa ba? Diba? Napakarami naman nating problema dito sa mundong ito. Ngunit, imaginein mo ang Panginoon natin ang gumawa ng lahat ng bagay. Gaano kaya kaliit yung problema natin sa kapangyarihan ng Panginoon? No? Titingnan natin yung scale eh. Kumbaga, ayan, nakikita natin yung puti na pader. Yung problema natin ay tuldok lamang kumpara sa kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi imposible sa Panginoon na sagutin o ayusin ang mga bagay na hindi maganda sa ating mga buhay o yung mga simpleng problema natin sa pang-araw-araw. Amen po ba? Diba? Kasi makapangyarihan ng Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay. So kung ang problema natin ay ikukumpara natin doon, no? Walang imposible sa Kanya. Ayan. At ganun din naman, dahil nga siya ang Diyos natin, wala ring imposible sa atin, no? Lalo na kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon. Believe in God. At kung babasahin din natin ang nasusulat sa Marcos, Kapitulo 9, versikulo 23. Ano ba ang sinabi? At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Sa English, mas maganda yung English eh. Then Jesus said to him, if you are able, all things are possible for the one who believes. No? Na kung sino ang nananampalataya sa Panginoon, walang imposible. Tanong, nananampalataya ka ba sa Panginoon? Amen. Ibig sabihin, walang imposible. Dahil ang Diyos natin ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Ganon din naman sinasabi sa Matthew chapter 19, verse 26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Ayan. So, mas maganda ulit yung sa English eh, no? Mas maganda yung translation sa English. Sabi,
This is impossible for mere humans. Yan. This is impossible daw para sa mga tao na katulad natin. No, yung mga bagay na ito. But for God, all things are possible. Lahat ng mga bagay ay posible sa Panginoon. At sa Romans chapter 8, verse 31, ito rin ang sinasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? So wala talagang imposible sa Panginoon at sa atin na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon dahil napakamakapangyarihan niya at palagi niya tayong ginagabayan sa lahat at tinutulungan sa lahat ng mga bagay dahil walang imposible sa Kanya. Ano pa ang dahilan bakit nating maniwala at manampalataya sa Panginoon? Dahil siya ay because God is wise in all He does. Ayan, Psalms. Psalms 147, verse 5. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Ayan. Ang karunungan ng Panginoon ay walang hanggan, walang limit, mga kapatid. Nagaya natin, tayo, medyo may limitasyon ng ating kakayahan. Amen? Diba? May limitasyon tayo sa lahat ng bagay. Siguro nga kung matinding problema, kung katulad ng problema ni Job ang maranasan natin, no? Sa ating mga buhay, kakayanin kaya natin ito? Kakayanin kaya natin? Sa tulong ng Panginoon. Amen. Ngunit kapag tayo lamang, imposible ito sa atin, no? Kung kagaya ni Job, na kahit na anong problema, kahit anong sakit, kahit anong mangyari sa kanyang buhay, ay nanatili ang paniniwala niya sa Panginoon. Di po ba? Kahit na matinding sakit, kumbaga nilayuan na siya ng lahat ng tao, ay nagtiwala at nanampalataya pa rin siya sa Panginoon. Ngunit kaakibat nito, dahil meron nga siyang 3 mga kaibigan na sinasabi sa kanya, siguro nagkasala ka sa Panginoon, ganyan, no? Nagtanong siya, ngunit naniwala pa rin siya hanggang sa dulo. Hindi po ba? Kung tayo kaya ay makaranas ng ganito, kakayanin kaya natin ito. Amen. Kaya natin dahil tayo ay nananampalataya sa Panginoon. At ang mga problema naman natin ay nararanasan natin ay talagang sa abot lang din ng ating makakaya. Diba? Sinabi rin naman yan sa Bible. Ayan. Ngunit, dahil nga ang Panginoon ay ating Diyos at tagapagligtas, tayo ay naniniwala sa Kanya dahil wala siyang limit pagdating sa Kanyang karunungan. Diba? Ang Kanyang unawa ay walang hanggan. Ayan. So, kung ano man ang ating nararanasan sa ating mga buhay, ibig sabihin, may rason yan. No? It is either, o kunyari, ang prayer natin, ano ba, meron ba prayer dito? Anong prayer natin sa ating mga buhay, mga kapatid? Kaya ba nating i-share yan? Diba? So, for example, ang prayer natin ay, sana, okay, dito sa church, yan, magka-aircon na tayo, no? Ang dumating, electric fan. Diba? Pasalamatan pa rin natin yan. May dahilan dyan, di ba? Malay mo, iniipon pa ng Panginoon. Kasi, inuunti-unti pa naman natin. Ayan, sa awa ng Panginoon, tinatch si Brother Eliezer, no? Kapatid natin sa Panginoon, na mag-donate ng
speaker. Yan. And then si Brother Lon ay ang sa speaker din naman sa gitara. Di ba? Unti-unti lang eh. Unti-unti lang. At biyaya din naman yan ng Panginoon dahil ang Panginoon naman ang nagpo-provide ng mga pambili niyan. No? So, may dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas ng mga bagay. Na maaaring nakakaranas tayo ng blessings sa ngayon, ngunit ano kaya ang dahilan? Ano kaya, para saan kaya itong mga blessing na ito? No? O kung problema naman ang ating nararanasan, siguro ito ay paraan upang tayo ay mag-grow. Diba? Personally or spiritually. So lahat ng mga bagay na ating nararanasan sa mundong ito ay may dahilan ang Panginoon para diyan. At ganun din naman, kung babalikan natin yung mga taga Nazareth, no? Na napakarami nga nilang tanong sa una. Ngunit ano ang okay lang naman magtanong, di ba? Okay lang ba? Okay lang. Kasi mahalaga na tatanungin mo rin. Kunyari, nasa isa kang simbahan. Di ba? Susubukin mo ang mga bagay na naririnig mo doon. Ito ba talaga ang sinasabi ng Panginoong Jesus? Di ba? Ito ba talaga ay tama na aking gawin? Okay lang na magtanong. Di ba? Ngunit, kapag narinig na natin yung kasagutan, ano ang magiging reaction natin dyan? Ano ang magiging choice natin? Diba? Ano ang paniniwalaan mo? Paniniwalaan mo ba yung doubts mo? O ikaw ba ay maniniwala sa Panginoon? Lagi kong sinasabi ito sa inyo, may choice. Diba? Choice mo na unahin ang Panginoon o choice mo na unahin ang mga pansarili. Yan. So lahat ng mga bagay sa ating pang-araw-araw na buhay, piliin natin ang Panginoon. Pwede po ba yun? Amen. Praise God. Ayan, isang palakpak para sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, sa awa ng Panginoon ay piliin natin siya sa araw-araw dahil ang Panginoon, sa Panginoon walang imposible at ang karunungan niya ay walang hanggan. At pangatlo, ano pa ang dahilan bakit kailangan nating maniwala at manampalataya sa Panginoon? Why do we believe in God? Isaiah chapter 48 verse 17. Ano ang sinasabi diyan? Sinasabi diyan mga kapatid na alam ng Panginoon ang nakakabuti para sa atin. What's best? Best for us. Isaiah chapter 48 verse 17. Ayan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoong mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Ayan. So kung ano ang mainam sa ating mga buhay, yan ang nais ng Panginoon para sa atin. Sa papaanong paraan? Itinuturo niya sa atin, di ba? Ang daan na, ang sabi ng Panginoon, itinuturo niya ang daan na marapat natin na lakaran. At nagtuturo sa atin ng mapapakinabangan. So walang tinuturo ang Panginoon sa atin na hindi mahalaga. Ito ay pawang para sa atin at best para sa atin. Mainam para sa atin. Paano kung sa ating mga buhay, madalas naman tayo ay sumasalungat, di ba? O pumunta ka sa tungko, di ba? May makikita kang bata doon nanghihingi ng pera. Ano ang desisyon natin dyan mga kapatid? Ayan. So, imbes na bigyan mo ng pera, bigyan mo ng tinapay. Di ba mas safe? No? Kasi minsan kapag pera, baka kung saan naman ang dalin, di ba? O mamaya may nag-uudyok lang sa kanya na gawin ng mga ito. So, kahit sa anong paraan, pipiliin nating tumulong. Di po ba? So, maraming mga bagay sa ating mga buhay. Lalo na kapag yung mga, kumbaga nasa crossroad ka eh. Di ba? Papapiliin ka
ng Panginoon. Papaano kaya kung ang pinapapili sa'yo ay pamilya o ang Panginoon? Diba? Parang napakahirap naman yan. No? Or, ano pa ba? Opportunity o ang Panginoon. Let's say may opportunity ka, etong opportunity mo, bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng pera. Ngunit dahil sa opportunity na ito ay mawawalan ka ng panahon na mag-serve sa Kanya. O kaya, nagkaroon ka ng opportunity na mag-out of town. Kunyari, no? Ano ang pipiliin mo kaya? Pipiliin mo ba ang Panginoon o pipiliin mo ang opportunity na ito? So maraming mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Maraming mga pagkakataon na ganyan na kumbaga sinusubok ang ating mga kakayahan na pumili, no? Na minsan nakaka-guilty, di ba? Diba? Nararanasan po ba natin to? O ako lang? Diba? Nakaka-relate po ba tayo? Kasi marami talagang mga ganyan na mapapatanong tayo, ano ba talaga ang dapat kong unahin? Ano ba talaga ang dapat kong piliin? Diba? O ano ang mas mahalaga? Yan? So, maraming ganyan. Na minsan, kung uunahin mo ang Panginoon, meron namang magtatampo na kunyari, sa pamilya mo, every Sunday, let's say, every Sunday is family day. Naging kultura na sa pamilya mo. Ngunit, dahil pinipili mo na mag-serve sa Panginoon o magsimba linggo-linggo, ay nagkakaroon ng paghihiwalay. No? Ano kaya ang pipiliin mo? Parehas naman mahalaga, di ba? Parehas mahalaga. Hindi natin mali-level, kumbaga, 100%. Dahil, syempre, para naman sa ikagaganda rin ng relationship. So, yung mga ganyang problema, mga kapatid, ay mahirap talaga yan sagutin. No? Maganda niyan ay ipag-pray natin yan sa Panginoon. Yan. Dahil ang Panginoon lamang ang makakasagot dyan kung ano ba talaga ang dapat mong unahin. Diba? Ngunit, palagi nating tatandaan na ang Panginoon natin ay, ano? Ano bang sabi? God is love. Diba? So, pwede man namang gusto ng Panginoon na masira o magkaroon ng kaguluhan. Ibig sabihin, hindi po. Hindi po yan sa Panginoon. Dahil ang gusto lamang ng Panginoon ay palaging sa kaayusan at sa kainaman ng ating mga buhay. Amen? Praise God. So, patuloy po tayo mga kapatid. At ganun din naman na sa buhay nga natin ay nais ng Panginoon ang mainam para sa atin. Ngunit, tayo naman din ay mga plano sa ating mga isipan. 'Di ba? Maraming mga plano sa ating mga puso. Nagaya nga ng sabi sa Proverbs chapter 19, verse 21. Diba? Sabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Ayan. So, sa English yan, many are the plans in a man's heart, but it is the will of the Lord that prevail. So kung ano man ang plano natin sa ating mga buhay, ay palagi nating ipagdasal sa Panginoon na ito ay ayon sa Kanyang kalooban para tayo ay hindi naman sumalungat sa Kanyang mga plano. Ayan. Sabi rin sa Proverbs chapter 21 verse 2, bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. So talagang napakahalaga na tayo ay humihingi ng guidance sa Panginoon.
So bakit nga muli tayo naniniwala sa Panginoon o nananampalataya sa Panginoon? Number 1, dahil walang imposible sa Kanya. Ayan. Pangalawa, dahil ang karunungan ng Panginoon ay walang katapusan, di ba? Hindi masusukat ang Kanyang karunungan. Pangatlo, nais ng Panginoon ang laging mainam para sa ating mga buhay. What's best for us? At pang-apat, God will not withhold His goodness. Ayan. Hindi raw pipigilan ng Panginoon ang kabutihan niya para sa atin. So Psalms 84. Hindi raw pinipigilan ng Panginoon ang kabutihan niya sa atin. 11. So, Psalms 84:11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kalwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. So, hindi nagkakait ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Di ba? So, ibig sabihin, walang pumipigil sa biyaya ng Panginoon. Gustong-gusto niya tayo palagi na biyayaan. Amen po ba? Palagi niya tayong gustong bigyan ng biyaya, ngunit nga, ang pananampalataya natin ay dapat nasa Kanya. So, hindi pinipigilan ng Panginoon o hindi nagkakait ang Panginoon ng kabutihan, ng blessing sa atin. At kung babasahin din natin ang nasusulat sa Romans, chapter 8, verse 32, ito naman ang nasusulat. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Di ba? Imaginein mo yung nag-iisang anak ng Panginoon, di ba? Na si Jesus ay ibinigay niya para sa atin. Para tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Paano pa kaya yung mga biyaya, di ba? Na ating kailangan sa pang-araw-araw. At yung mga biyaya na deserve natin, di ba? So, hindi nagkakait ang Panginoon ng kanyang biyaya. Hindi niya pinipigilan na tayo ay makaranas ng biyaya niya. Ngunit anong kailangan natin gawin? Dapat tayo ay manampalataya. Okay? Klaro? Ayan. At last, mga kapatid, na connected dito, sa verse, sa Proverbs chapter 3, verse 6, ito ang dapat nating gawin. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. No? So, overall, mga kapatid, ay ayun lang naman. Muli nga ang topic natin, isang tanong na maaari nating itinanong na natin sa ating mga buhay, no? Ano ba ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos? Again, ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos ay kawalan ng pananampalataya. Amen. So, unbelief o yung mga doubts natin, no, na nangunguna sa ating mga buhay. At ano ang dapat nating gawin? Tayo ay dapat na manampalataya naman sa Kanya. Bakit? Diba? Bakit natin kailangan manampalataya? Dahil siya ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Dahil walang sukat ang karunungan ng Panginoon. At dahil ang Panginoon ay nagnanais lamang ng mga mainam o kung ano yung best para sa ating mga buhay at hindi niya pinipigilan ang biyaya na ating maranasan ang mga ito. Diba? Na ibinigay niya nga yung nag-iisang anak niya, di ba? Para sa atin. Paano pa kaya itong mga
maliliit na bagay na ito. Ayan. So, ibig sabihin lamang, kapag tayo ay walang pananampalataya, doon tayo mawawalan ng pagpapala. No? Kapag naman tayo ay nagpapala, o kapag naman tayo ay naniniwala o nananampalataya sa Panginoon, walang imposible. Amen? Ayan. So, ayun lamang mga kapatid, dahil mukhang init na tayo at kahit sa init, medyo nakakaramdam naman tayo ng ginhawa, nawa ay mai-apply po natin ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. O kahit sa mga pagkakataon na tayo ay napapatanong sa Panginoon. So ito lamang po mga kapatid ang ating mensahe sa araw na ito. Magandang hapon sa Panginoon at magandang hapon sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.